Yo, what's up mga paps? So ito, meron na naman tayong video. So update na naman tayo sa ating manukan mga paps. So pasensyahan nyo na, medyo matagal. Kasi nga, halos 2 weeks tayong walang kuryente. Tapos hanggang ngayon wala pa rin tayong internet sa bahay. So update ko dun sa manok natin mga paps yan. Wala na. So day 27 yata nun. Tapos kinabukasan ay bumagyo ng uwan mga paps. So wala pang bawas yung manok natin nun. Talagang kompleto pa sila at nung magbagyo mga pops ay wala namang namatay sa kanila. Merong namatay na isa, yung pinakamaliit siguro na lamig o kaya nadaganan kasi medyo malalaki na yun ng day 27, almost 1.5 pataas na. Tapos syempre hindi nga natin nabenta kasi nga karamihan ng buyer natin ay mga tindahan, so hindi sila kukuha kasi walang kuryente. Masisira yung karne. So ang nangyari, so umabot ng day 35, 37 yata nung una tayo makapag-harvest o makapagkatay, at sobrang lalaki na ng manok natin mga paps, 2 kilos up na. At sinikap talaga natin na simula nung magkakuryente ay maubos, at naubos naman. Meron pa pala, yan, meron pa yung isang pilay saka yung isang bansot, pero yung bansot ay 1.4 na rin, pwede na rin yung katayo. Sasabay na natin yung napilay na yan kahit wala pa siya sa timbang para malinis na natin to. Tapos meron na tayong bagong sisiw dyan mga pops. So doon na rin tayo kumuha sa supplier ng ating last na manok na Cob 500 daw yun. So kasi sa lahat ng batch na inalagaan ko, yung batch na yun ang matitibay. Saka isipin mo, dalawa lang yung natira, dalawa lang yung nabansot, bali 3 yung namatay sa 100. So halos lahat ay lumaki. Ang gaganda nga ng timbang ng mga pups. So ano lang tayo, na extend lang yung pag-aalaga natin doon kasi nga 10 days yata o 9 days na walang kuryente, so hindi tayo makapag-harvest. Pero kahit nung walang kuryente naman ay unti-unti ko ay nagtinda tayo doon sa kalsada ng live, kasi hindi nga tayo pwede mag harvest o mag-dress kasi walang kuryente noon. So ito, mukhang maganda rin yung ating sisiw ngayon mga paps. So same supplier na ito dun sa last natin. So bali ano na to, ang days na ba to, day 4. So day 4 medyo bilis na mag-accumulate yung kanilang ipot kasi nga malakas na silang kumain. So yan. So kung titingnan mo naman yung katawan nila ay maganda. 200 ulit yan mga tops, 100 heads. So meron lang naging mortality nung during ng biyahe, nahipit yung leg niya dun sa may karton na nilalagyan, kaya namatay. Pero ngayon day 4 wala pa naman, nagabawas na rin tayo ng ilaw. So yung nasa gitna nating ilaw LED na, kasi pagka tanghali ay nainitan na sila. So kapag bagong lagay kasi mga paps, ang ilaw ko dito is 140 watts para komportable sila, di lamigin. Tapos sa day 3 o day 4 nga, tinatanggal ko na yung 40, 100 na lang. Tapos sunod niyan, wala na silang ilaw sa umaga, mga day 5, day 6. So titingnan natin yung kanilang behavior. So dati nung first day nila is kalahati lang to, pero napansin ko na may hinihingal na, kaya open na lahat yung ating 3 feet by 10 feet na brooder. So kulong na kulong yan mga paps. So hindi ako nagtitimbang ng daily, so makikita natin yung kanilang excuse me, makikita natin yan na kasi magtitimbang tayo day 7, 1 week. So yun lang mga paps, bye bye.